Nagpunta ako sa Commission on Audit. Ako mismo. Opo, sa opisina, Wala lang si chairman eh. Ako talagang naghahanap ako ng ng katotohanan. Kasi gusto ko siyang makausap. Kung bakit, kasi pinadadala nila representatives lang eh. Oo nga, yung... Sabi kasi nung kanilang representative na tinatanong ko, nung po bang kayo'y isabpina ng Good Government Committee, hindi po ba kayo nangatwiran na sabihin ninyo sa kanila na pasensya na po kayo, hindi po namin basta maibibigay yung po yung hinihingi ninyo sa kadahilan ng sumusunod. Yan. Una po, ito pong ginagawa namin po ay wala pa pong finality. Tentative po yung mga findings po namin. Opo. At dahil nga po sa tentative po yung findings namin, hindi po namin basta-basta na ibibigay sa inyo yung pinanggagalingan po ng aming pagsisiyasat. Tama naman Pangalawa po yung nature po ng aming pag-audit, alam naman po ninyo, ay confidential po. Ngayon po, pagka binigay po namin ito, baka managot naman po kami. Kaya pag-uusapan muna po namin kung paano natin maayos po ang inyong hinihiling sa amin. Dapat sana ganun ang sagot. Opo. Tama ngayon, naman ang po sinabi niya sa akin, ito naman po alam na po nung management. Kaya gusto kong malaman kung alam ng management. Alam mo, nung pumunta ako ron, walang makapagsabi na yun ay pinag-usapan nung commission proper. Sabi ko, alam niyo itong usapin na to, policy issue. Opo. Actually, di lang, mas mataas pa sa policy. Merong constitutional basis ito eh. Kayo lamang kasi ang binigyan ng karapatan na mag-audit, mag-examine. Wala nang ibang opisinang pinagbigyan niya. Ngayon, kung yung pong katungkulan na yon ay isusurrender ninyo at hahayaan yung ibang opisina na gaganap sa tungkulin nyo, baka magkamali kayo. So, na-establish ko kanina na hindi po dumaan. Wala kasi si chairman ganun ba, So, tanong-tanong ako doon. Marami naman tayong kakilala. Andun naman yung mga vice chairman. Kaya ito yung gusto kong palabasin. Kung yun ay isang policy issue at ang COA ay isang collegial body. Opo. Bakit ang chairman lang ang nagbigay ng pahintulot? Hindi kasama yung dalawang commissioners. Wala nga. Hindi nga nag-usap eh. Walang record eh. Naghahanap ako ng record na nag-usap sila. So, dapat may minute pala yun. Kinakailangan. Sabi ko nga, ito ay policy issue ito. Opo. Commission proper kayo. Kung tawagin nga, kayo yung, kumbaga, 3 komisyon ng independent sa ligang batas natin. Opo. COMELEC. Yan. 7 sila, di ba? Yung Civil Service Commission. Yan, CSC. Hindi ko alam kung ilan sila, no? Maring 5. At itong COA, 3, isang chairman, at saka 2 commissioner. Tama po. Pero collegial body yan. Ngayon, dahil nga ang malalagay dito ay yung kanilang, ang medyo tatamaan yung authority nila, yung mandato eh. Walang iba eh. Walang ibang pinagbigyan ito. Walang ibang may trabaho, gampanin niya, no? Walang ibang pinagbigyan ng gampanin ito. Kayo lang, exclusive kayo. Kaya nga po kayo, independent eh. Pagkaraniwan, pag ginawa kang independent constitutional body, hindi ka pwedeng pakialaman. Hindi ka pwedeng pakialaman. Pwede mong sabihin yun eh. Parang COMELEC, Kong. Halimbawa, ang usapin ay tungkol sa bilangan ng boto, hindi pwedeng magbilang yung Kong. Pwede sa House yun. At saka, alam mo, kung halimbawa sasabihin ng Congress, halimbawa, dahil we will exercise our power of the purse. Opo. Alam mo, hindi mo rin magagamit sa kanila eh. Kasi yung mga constitutional body, meron silang fiscal autonomy. Kung ano yung kanilang budget na hiniling. Yun na yun. Wala kang magagawa doon. Dahil nga kailangan proteksyonan natin sila, hindi sila dapat nai-influensya ng kahit sino. Dahil doon sa nature ng gawain nila. Para manatili na independent sila. So, tingnan mo nangyari ngayon. At saka, Kong, sa akin palagi, na kompromiso yung pagiging independent nila.
Kailangan Totoo. natin bigyan ng emphasis ito. Aha. So, hindi mo po pwedeng sabihin sa MAWA, sa COA, ay, mali yung audit nyo. Mali. Hindi po pwede yun. Hindi mo pwedeng sabi, ang pwede lang magsabi, pupunta ka sa korte. Sa korte. Halimbawa, inisyu ang kanila ng audit observation memo. O di pagkatapos nun, mayroong estado na naman yun eh. Ang isang stage, ang estado ng gagawin nila notice of disallowance ka na. Pero yung notice na yun, appealable pa rin sa commission proper. Papaliwanag mo pa. May appeal ka pa eh. Kung sakali Ito yung appeal mo, ilang buwan to? 6 months? oh, 6 months. Ay, ang haba pala, no? Pagkatapos, kasi pagka confidential fund, diretso ang appeal sa commission proper. Eh. Kaya nga may 6 months ka eh. Ayun. Kaya nga very, very tentative. Tinitingnan pa yung mga papel representatives. Yun ang issue dyan. Ayun. Kaya yun ang pinipilit ko. Yun nga. Kaya pala mali yung sagot ng representante ng COA, kasi nasa kanila po ang power of the purse. Kaya sinumitin po Sinabi namin. ko, wala namang connection yun eh. Kasi po, kinikilala namin ang power of... Lahat ka ako ng tao, kinikilala ang power of the purse. ng Congress. Totoo naman yun. Opo. Hindi dahil sa pagkilala na yun, ay magbibigay ka na lang ipagkakaloob mo kung kani-kanino yung mandato mo. Trabaho. Iba ka ako yung pagkilala mo sa power of the force, pero kami kinikilala din namin yung exclusivity ng mandate mo. Hindi mo dapat ipagkatiwala kahit kanino. Walang connection yung yung argumento eh. Ngayon, kaya ako nagpunta ron para lang malaman. Kasi po kanya may kaalaman naman po ang aming komisyon. Opo naman. Ngayon, yung kaalaman na yung pala, hindi naman nasalig doon sa collegial body. Yung chairman lang ang nagpasya. Sa akin tingin, may problema doon. Kailangan i-discuss natin. Kung nakikinig ang COA, totohanan po ito. Ako nagpunta po ako kanina sa inyo. Dapat palang ginawa ng COA dito, sinabi niya na, teka muna, may 6 months pa eh, na tumatakbo. Maghintay po kayo. Patapusin nyo lang kami. Yun nga. Kasi ginagawa namin yung trabaho namin. Hindi ba sinabi ko nga sa kanila, kung napakinggan nyo yung yung interpretation ko. Hindi nyo ba pwedeng sabihin, Ayun nga. pabayaan nyo po kami makatapos muna. Let the processes continue. Pagkatapos po nun, ano man po yung naging namin, kayo na pong bahala kung ano po yung, kung gagamitin po nyo o hindi. Di ba? Yun na nga po. Kasi po may appeal pa. Halimbawa po, ganito yung outcome namin. Meron pa pong appeal eh, kung sakasakali man eh. Hanggang po sa Korte Suprema eh. Kaya hindi po kami pwedeng mag-delegate sa inyo. Kaya di hahayaan mo ngayon kung ano isasagot sa'yo ng komite. Ang problema ko, yung punto niya, yan din ang naging liyam ni Yusek Laika Lopez, pero ginamit na dahilan ng... Doon pa nga siya nakulong. Doon pa, yun ang dahilan kung bakit siya nakulong. Hindi ba nire-raise ko yun? Yes. Kung ako yung abogada na yan, na OPP, ganun din ang Malamang, gagawin hindi ko. na gawin nyo. Abogado siya eh. Abogado siya eh. Hindi naman sinasagdan yung trabaho ng Kongreso, di ba? Wala po kaming layunin na kapigilin po kayo. Dahil trabaho nyo po yung kung ano po yung gusto ninyo in aid of legislation. Ang sinasabi ko lamang po, yung nature po ng proseso ng audit observation memo na ipinagkatiwala naman po dito lamang sa Commission on Audit at hindi po sa inyo. Kaya ko lamang po idinadahilan ito, pagpasyahan po natin sana. Hindi eh. Mukhang ganun nga talaga dapat ang Yun nature. po yung naging dahilan ng kanyang pagkakakulong. Sinabi ko, di ba Mr. Chair, ang mas maliwanag nito, kung gagamitin nyo sa kanya na siya ay pinipigilan o obstruction of the processes of this committee, hindi po ba ang committee ito ang naunang nag-obstruct? Trabaho po ninyo, pinanghimasukan natin eh. You are out of order, sabi nila sa akin.